Paano kung hindi ang ina ni Cesar ay ang ama nito ang kasama nito sa pagdalaw kay Ira? Pero nang tumagal, solo na ito at regular na dumadalaw sa kanya. Palagi itong may dalang pasalubong sa kanyang fruits, flowers, chocolates at kung ano-ano pa. Nakasanayan na niya ang presensya nito sa bahay nila. Nakasanayan na rin niya ang pag-aasikaso nito sa kanya. Kapag nasa harap niya ito mismo ang nagbabalat ng mansanas para sa kanya. O inaalalayan siya kapag gusto niyang maglakad-lakad sa sala at sa hardin. Palagi ring dala nito ang gitara nito at madalas na kinakantahan siya. Nag-e-enjoy siya dahil bukod sa magaling itong maggitara, maganda rin ang boses nito. Aminado siya, unti-unti nang nagiging magaan ang loob niya rito. Merienda sila sa balkonahe na excited na lumapit si Yaya Jomi sa kanila. Hawak niya ang cordless phone. "Ira, ang mama mo!" Sabi nito bago ipinasa ang telepono sa kanya. Natuwa siya nang marinig ang tinig ng kanyang ina sa kabilang linya. "Anak, kumusta ka na?" "I'm so sorry dahil hindi kita natulungan nung nasa ospital ka. I lost my phone at napakahirap din ang signal dito sa Haiti." "I'm so sorry, anak. Nagigilty na ako na isa akong doktor at tinutulungan ng ibang tao. Hindi ko kababayan pero ang sarili kong anak hindi ko magawang tulungan." "Ma, don't be melodramatic." Natatawang sabi niya rito. "Okay na ako. Malaki ba ang damage sa iyo?" 7 stitches. 7 stitches? Oh, my poor baby." Tumiwik na naman ang mga mata niya. "Ma, I said I'm okay. Relax. Nagpapagaling na lang ako. My wounds are healing. Tapos may private nurse naman ako rito, courtesy of Tita Gina." "Yun nga ang sinabi sa akin ng Yaya Jomi, anak. Don't worry, uuwi na ako riyan second week of next month." "Okay, ma. Hindi naman ako pinababayaan nila Tita Gina rito." "I'm happy to hear that. Kakausapin ko rin si Gina mamaya pagkatapos nating mag-usap." Nabanggit ni Yaya na kasama mo ngayon yung kapatid ni Jimbo. Yes, ma. Nasaan si Jimbo?" Huminga siya ng malalim, sabay sulyap kay Cesar. Natitig sa kanya. "Saka ko na lang sasabihin sa'yo ang buong kwento, ma." "Teka, may dapat pa ba akong malaman? Nag-break na kami ni Jimbo." "Yan lang muna." "What?" "Come back home and I tell you the whole story." Nag-usap pa sila sandali bago ito nagpaalam. Kailangan daw nitong makausap ang Tita Gina niya para makapagpasalamat ito sa pag-aalaga sa kanya sa pagkaka-hospital niya. "Baka pwedeng makalabas ka na tomorrow night para naman hindi lang itong sulok ng bahay ninyo ang nakikita mo," sabi ni Cesar pagkatapos. "Ipapasyal kita sa resto bar namin ng mga kaibigan ko. Maliit lang iyon pero so far ay maganda naman ang feedback mula sa mga Parakyano. Magdi-dinner tayo roon. Papakita ko sa iyo yung second floor na kasalukuyang nire-renovate." Na-excite siya. "Wow! Gusto ko yan. And here is more. Ako na ang papalit kay Daddy sa pagsusupervise doon dahil gusto na niyang mag-concentrate sa bigger business namin sa baryo. Malayo sa natapos kong kurso pero may experience ako sa resto business ni Tito Charlie down under. Saka itetrain naman ako ni Daddy. Tapos kasali ako sa bandang tumutugtog doon." Pumayag siya? "Oo, sa umaga manager, sa gabi rakista. Para akong si Ani Batumbakas na taga-Prisco. May split personality. Iba sa umaga, iba sa gabi. Nakangisi at animated na pagkukwento nito. Nandoon pa rin naman si Mami. Bale, assistant manager ang role ko. Sa gabi, magiging busy ako sa bar sa taas. Hindi gabi-gabi, may live band. Pag Friday at buong weekend lang. 3 straight nights. Wala ka bang balak na i-practice ang course mo? Engineer ka gaya ng kuya mo, di ba?" Actually, nape-pressure lang ako kay kuya noon na mag-civil engineering din. Nakagraduate ako at nakapag-practice sandali sa Australia. Napaluguran ng mga magulang ko. Pero sa ngayon, ayoko munang mag-engineer. Gusto kong magbanda. Iyon ang first love ko.
May naghihintay ng trabaho sa akin sa construction firm ng mga tito namin sa Dagupan. Kung hindi naman sa Manila ako maghahanap ng trabaho, pwede rin akong bumalik sa Australia. Basta sa ngayon, doon muna ako sa restaurant at sa banda ko. So ano, labas tayo bukas ng gabi? Oo ba? Nang sunduin ni Ira si Cesar bandang alas 7:30 ng gabi, napangiwi ito nang makita naka-sleeveless blouse at denim skirt lang siya. Ira, mag-jacket ka dahil mahahamugan ka sa labas. Hindi ka pa masyadong magaling, baka magkasakit ka, anito. Yan ang sabi ko sa bad ni Yaya Jomi. Teka, kukuha lang ako ng jacket. Yung denim na lang, Yaya. Yung binili ni Mama sa akin nung nanggaling siya sa Bangkok. Kamatch yun itong skirt ko. Sandali lang ay nakabalik na ang matanda. Dala ang jacket niya. Si Cesar ang nagsuot niyon sa kanya. Napangiti si Yaya Jomi sa nakikitang pag-aasikaso ng binata sa kanya. Nagpaalam sila sa matanda at sumakay na sa kotse ng daddy ni Cesar. Bakit itinakbo mo itong kotse ni Tito Waldo mo? Tanong niya. Napangiti ito. Dumaan pa ako sa restaurant kanina para lang kunin ang kotse niya. Ayoko namang gamitin yung kotse ni kuya. Dahil alam mo na, natouch siya sa pagiging considerate nito sa damdamin niya. Salamat! Hindi naman kalayuan ang Iliana's Bar and Grill sa bahay nila. Almost 10 minutes lang nila nilalakbay yun. Pagkatapos iparada ni Cesar ang kotse sa parking space sa harap ay nalalayan siya nito sa pag-ibis. Sa entrance ay nakaabang na sa kanila ang ama nito. It's good to see you here, Ira. Sabi nito sa kanyang nang yakapin siya nito at halikan sa pisngi. Same here, Tito Waldo. Behave ba naman ang bodyguard mong iyan? Biro nito sabay nguso kay Cesar. Natawa sila ng binata. Saka siya inakay nito papasok sa loob. May mangilan-ngilan ng guests sa loob. Sa bandang dulo siya ay pinwesto ni Cesar. What's your favorite here anyway? Tanong nito. Hindi na niya kailangang mag-isip. I like the grilled salmon and shrimp salad. Pero mas gusto kong kumain ngayon ng may sabaw, so sinigang na bangus belly na lang. Aba, yan ang favorite ko ah. I love bangus. Lalo na yung daing. Teka lang, pupuntahan ko si Iron Chef. Iniwan siya nito saglit at pumasok sa isang pinto sa dulo, ang kitchen ng restaurant. Medyo nagtagal ito sa kusina. Paglabas nito, nilapitan nito ang ama nito sa harap ng cashier booths. Habang nag-uusap ang dalawa, nagkaroon ng pagkakataon si Ira na pagmasdan saglit ang binatang naging mabait at maasikaso sa kanya ng halos isang buwan na. Matangkad ito, mas matangkad kaysa kay Jimbo. May maganda rin itong bulto ng pangangatawan nito. Minsang dumalaw ito sa kanya sa bahay. Naka-white sando lang ito na halos hapit sa katawan. Kitang-kita niya ang flat na tiyan nito. Alam niyang beer aficionado ito, kaya tiyak na alaga sa workout ang katawan nito para huwag lumaki ang tiyan. Mestizo si Jimbo, si Cesar ay moreno. Gaya nga na sinabi ng mga kaibigan niya, Jimbo was more on the Edward Cullen side at si Cesar naman ay kay Jacob Black. Pero makinis, pareho ang kutis ng mga ito. Si Jimbo ay kamukha ng kanyang ina, habang si Cesar naman ay younger version ng ama. Sorry to keep you waiting, sabi ni Cesar nang makalapit na ulit ito sa kanya. Hindi pa rin niya inaalis ang pagkatitig dito. Oy, bakit? Biglang napangising tanong nito. Kung makatitig ka, para kang may pagnanasa sa akin. Parang gusto mo akong gawing dinner. Mukha ba akong tiyan ng bangus? Baliw, nakakatawang sabi niya. Nang isilbi na ng order nila ay ganado na silang kumain habang nagkukwentuhan. After dinner, niyaya na siya nitong umakyat sa ipinagmamalaki nitong second floor. Finishing touches na lang ang kailangan sa lugar. Maglalagay na lang ng wine bar at stage. Tapos, pipinturahan, dan dadalhin yung mga upuan na in-order ni Daddy. Saka tatanggap ng additional waiter and waitresses. Iyon na, pwede nang buksan sa publiko. Siguradong isa ako sa pinaka maunang guest sa opening nito. Special guest kamo.
Nakangiting pagtatama nito. Free drinks, free meals pa, on the house. Sa tulong ni Cesar ay mas naging madali para kay Ira ang recovery, both physically and emotionally. Sa huling pagdalaw ng doktor niya sa kanya, sinabi nitong pwede na siyang bumalik sa normal activities na ginagawa niya prior to the accident. Tuwang-tuwa si Cesar. "You did it, Ira." Bulalas nito sa bayakap sa kanya. Niyakap din niya ito. "Maraming salamat sa mga tulong niya sa akin, ha? Lalo ka na." "Wala yun. What are friends are for? Kung friend mo ako, sasamahan mo akong mag-jogging bukas. Kailangan kong banatin ang mga buto ko." Nakangising sabi niya. "Hindi ka pagising bukas, naririto na ako." Natawa lang siya. Kinagabihan ay kinausap ni Ira ang kanyang ina sa telepono. "Ma, gusto mo bang sunduin ka namin ni Yaya sa airport?" "Anak, hindi pa muna ako makakauwi. Mga 2 weeks pa ako rito." "Ha? Bakit?" Nagtatakong tanong niya. At ubilito sa pagtugon sa kabilang linya. "Well, okay lang kung may kailangan ka pang gawin dyan, ma. Makapaghihintay naman ako rito." Nakarinig niya ang marahas na buntong hininga nito. "Anak, tapos na ba ang trabaho ko dito sa Haiti? Aalis na ako sa Saturday, pero mag-i-stay muna ako ng 2 linggo sa Los Angeles." "Anong gagawin mo ron?" "Noon ko pa gustong ipagtapat sa iyo, pero mas minabuti kong huwag na muna. Lalo na at nalaman ko ang tungkol sa aksidente mo. Pero ngayon, dapat ko na sigurong sabihin sa iyo." Bumubuelo muna ito bago muling nagsalita. "May nakilala kong isang doktor na tubong Minares din, pero matagal na nag-practice ng neurology sa US. Nakasama ko siya sa medical mission dito. Si Dr. Hidalgo, Richie Hidalgo. Biyudo rin siya at isa rin lang ang anak. First day pa lang namin dito sa Haiti, naging close na kami. Siguro dahil marami kaming bagay na common. Yun nga, pareho kaming doktor. Parehong namatayan ng asawa. Parehong may anak na dalaga at tagariyan pa ang pamilya." Nagulat siya sa narinig. "Anak, hindi ka naman siguro magagalit sa akin kung magmahal uli ako, di ba? Dahil ikaw na rin ang nagsasabi sa akin noon na bata pa ako at deserve ko rin naman ang magkaroon uli ng second chance sa love life." "Oo naman, mama." Aniya nang medyo mahimasmasa na. "Thanks, anak." Narinig niya ang paghinga nito ng malalim. "Alam mo, madalas kitang kinukwento kay Richie. Excited na rin siyang makaharap at makilala ka. You call him Tito Richie. He's a very nice guy. Pagkagaling namin sa LA, sabay kaming didiretso riyan. Siya ang makakasama mo sa LA?" "Oo, naroon kasi ang karamihan sa mga kamag-anak niya. Na doon din ngayon yung anak niyang dalaga, si Erich. Last month pa pala sa LA iyon. Mag-aaral daw ng fashion designing for 6 months bago bumalik diyan. May boutique daw dyan eh. Gusto raw akong ipakilala ni Richie sa mga anak niya at sa mga kamag-anak niya para in case na hindi sila makauwi sa Pilipinas sa kasal namin, at least nakilala na nila ako." Nalaglag ang panga niya. "Magpapakasal na kayo agad?" Kuwan kasi iha. Nag-propose siya last week. Ayaw niyang magkasama kami na hindi kasal. Isang simpleng kasal lang ang gusto namin para hindi nakakapagod ang preparasyon." Napangiti siya. Medyo nakabawi na sa kabiglaan. "Well, I'm happy for you. Ma, say hi to Tito Richie. Pakisabi na lang na excited na rin akong makilala siya." "I will, anak. Thank you." Abot tainga na ang ngiti niya na ikwento niya kaya ay Jomi ang tungkol sa ibinalita ng kanyang ina. "Oh, di nagkakaroon ka uli ng papa?" Biro nito. "Well, not a bad idea. Hindi ko na matanda ng feeling ng pagkakaroon ng ama." 8:00 na ng umaga nang magising si Ira. Nang malaman niyang mula kay Ay Jomi na nasa ibaba na si Cesar at naghihintay sa kanya, dali-dali siyang naligo at nagbihis. "Hindi pa yata tumitilawak ang manok nang dumating ka rito ah." Nakangiting sabi niya nang lapitan ito. Napangiti ito. "Sinabi ko kahapon, di ba? May isa akong salita." Natawa siya. "Obvious nga. Nakapagkape ka na ba?" "Tapos na. Magkape ka muna bago tayo umalis."
or whatever it is you drink in the morning. Kape na lang, hindi ako milk tea or tea person. Nagpagawa siya kay Yaya Jomi ng cappuccino sa coffee maker at ininom niya iyon sa harap ng lalaki habang nagbabasa ito ng morning newspaper. Pagkatapos ay humantong sila sa public park ng Binares. Namis niya ang pagja-jogging kaya hindi siya nakaramdam ng pagod kahit pa inabot sila ng mahigit 2 oras sa pagtakbo. Hindi ba sumasakit ang katawan mo? Tanong nito nang tapos na sila at uminom na ng binaon nilang dilatang pineapple juice. Nakaupo sila sa damuhan sa ilalim ng malalaki at mayayabong na puno. Not a bit. So, pwede mo rin ba akong samahan bukas sa pagtitennis? Ha, nako, hindi ako marunong magtennis. No worries, kukuha tayo ng trainer para maturuan ka ng mga basics. Sure, pero wala akong tennis outfit. Tumirik ang mga mata nito. Grabe ka, iha. Ang laki ng problema mo, sabi nito. Bumili lang tayo bago kita ihatid pa uwi sa inyo. Dumiretso nga sila sa isang maliit na mall nang lisanin nilang park. Pagkatapos mamili sa Elias, sila nag-lunch. Ikaw ba ang flower girl sa wedding ng mama mo? Biro nito sa kanya habang kumakain sila. Pwede, basta ikaw ang ring bearer. Pagsakay niya sa joke nito. Nagkakwentuhan sila.